So guys, welcome back to my channel. Kung saan pinag-uusapan natin ng tunay na buhay ng mga Pinoy nurse abroad, especially here in the US. So yun guys, katatapos ko lang mag-assessment, magbigay ng mga medications. So ito na ngayon, it's mag 12 o'clock, midnight na. So basically, ang ginagawa ko na pag ganitong oras, magpapasa na ako ng mga notes. So para pag hand off bukas, alam ko na yung mga, maganda yung pagbibigay ko ng report dun sa nurse na pag bibigyan ko ng report. Ulit-ulit. Medyo mahina yung boss ko kasi baka marinig ako, hindi na nahiya ako. So yun guys. So basically ito yung routine ko dito sa Neuro PCU. So yun. Gusto ko sana kumuha ng mga footages kasi lang baka mahuli ako at baka ma-terminate pa ako. Kaya sabi niya medyo maikpit daw dito. So yun. So yun lang guys. So for ngayon, tatlo lang yung pasyente ko. Pero admission na darating, sana wala na. Mayroon akong bakanting room na naka-assign sa akin. Sana wala lang dumating para medyo hayahay tayo ngayon. Kasi yung mga pasyenteng hawak ko ngayon, hawak ko rin sila the previous night. So yun. So yun lang guys, tara guys, samahan niyo ako. At yun. A few moments. Yun na nga guys. Ito yung pinaka-ayoko pag yung admission ng itong oras na late na. May darating nga ng mga alas 5 o alas 6. Diyos ko ba yan pa naman yung mga medyo mabibisi ka na kasi marami ka nang gagawin. Siyempre, i-check mo ulit yung mga pasyente, may rounds mo ulit. I-check mo kung nabagawa ba yung mga vital signs sa mga tech mo. Siyempre, ayusin mo, mag-morning care ka na. So, yan. Ito yung toxic. So, yan. Ito tumatawag na guys sa ED. So, ito guys, ang itsura ng haggard ni. Galing sa trabaho. Stress. Okay na sana yung duty ko kanina kaso lang yun nga nagkaroon pa ng admission. Tapos yung admission ko sobrang daming yung mga rashes sa katawan. So ano niya talaga ang hindi naman sa pag-ano pero grabe yung amoy niya kasi nagawa ng altered mental status. Tapos nakita siya ng family na nasa kama niya na soak dun sa sarili niyang dumi. So nung in-admit siya, nandun pa yung mga dumi sa balat niya, so kailangan pang linisin talaga siya. Grabe, ang tindi na amoy. So yun lang rin talaga yung medyo challenging sa Neuro PCU. Sabi kaya nga Neuro kasi we're dealing with yung mga neuro cases, usually mga AMS, mga stroke, yan. So sobrang unpredictable. So yun. So guys, ito pasok na naman ako. Fresh. What? So bukas, tignan nyo bukas ko na itsura after ng duty. So guys, samahan niyo ako. By far guys, ito yung komportable sa mga fix na nabili ko. Well, actually, ito yung masasabi kong talagang super comfortable na parang wala kang suot, sobrang gaan niya. Kasi ito rin yung suot kong sapatos pag nag-duty ako na hindi ako natotoxic. O parang may magandang mga pamahiin or ewan ko kung totoo yun. Pero parang sa akin totoo. Tapos ito, pag ito yung suot ko, yan medyo busy ako nyan. Ito rin medyo busy ako nyan. Ito, sakto lang. Yan. So yun. Anyhow, magsisintas muna ako. Hindi naman din masama na mag-invest sa mga sapatos. Kasi syempre 12 hours ka na sa duty, nakatayo ka, kalakad na patakbo-takbo. So kailangan maging komportable, diba? So yun. Napakainit. So yun guys, may dalawa pa akong kasamang dadaanan ng mga taga-fish din.
sa same hospital. So yun, tara guys, samahan nyo ako. Kuha tayo ng mga footages, mga random footages sa nasa duty. So yun. And eto guys, papunta na ako ng work. Pero syempre meron akong dadaan ng pangkasamang kabatch ko rin from Advanced USRN. Nasasabay sa akin na same kami ng hospital na pinag-workan. So yun. Day 2 of 2. Last day ko na tonight. So 2 days lang talaga ako nag-duty, 2 days. Tapos off, 1 day or kung may pick up shift. Yun. Hindi ako nag-3 nights in a row kasi sobrang mahirapan ng matulog. So yun guys. Samahan nyo guys. Tingnan nyo bukas guys kung ano itsura ko pag after ng duty. Sobrang haggard na. So yun guys, medyo na-toxic ako. Tapos yung assessment, magbigay ng mga gamot. Natagalan ako sa isang pasyente kasi meron akong TPN. Tapos pag check ko ng line niya, medyo nag-leak na. So I have to call someone para gumawa ng IV ultrasound. Kasi trinay kong mag-check yung IV niya, yung veins niya. Medyo sobrang fragile niya, so ayoko naman mag-poke at masaktan pa yung pasyente. So yun, plano ko rin someday or pag nagkaroon ako ng time, gusto ko rin mag-aral ng IV ultrasound kasi kailangan din talaga siya sa unit. Ang hirap kasi minsan magtawag, lalo na pag busy lahat. Tapos kailangan mo yung line. So yun lang guys, nandito ako ngayon sa break room. Hindi ng break room na, sa nourishment room. Dito lahat yung mga pagkain para sa pasyente. Tubig, mga snacks nila nasa ref. So yun, kukuha lang ako ng yellow para sa pasyente ko. So yun. So this is just a random mga footages sa hospital. So hindi rin ako pwedeng kumuha ng mga footages kasi nga baka mahuli ako at stake pa yung ating employment. So yun. Katapos ko na maglinis ang pasyente guys. Maglinis ko ng tae. What? Tae na ako. Iba talaga yung Pinoy nurse. Grabe. Talagang malinis tayo ng trabaho. Kasi yung kanina paglinis ko, pagkita ko, ang dami pa mga nakasingit. Mataba yung pasyente. Ang dami pa mga nakasingit na matitigas na ako nung nakaraang araw pa atang dumi na yun. Na nakasingit na sa mga taba-taba niya, sa singit-singitan niya. Hindi mo lang nilinis ang maayos. Kaya kanina paglinis ko, minake sure ko talaga na sobrang linis niya talaga. Tsaka medyo mas maayos na yung amoy niya ngayon. Iba talaga mga ang Pinoy nurse. Sulit. Pero tayo na ako. So yun. Ayun guys, ito pauwi na ako. Yun. Ito yung mga haggard after duty. So yun. Ang takot. Haggard kasi kami sobrang haggard. But then, plastic cover. 4 days na akong, at least 4 days ako off. So yun, medyo masaya din kahit medyo na-toxic tayo sa work. So yun, pa-time out na ako and then, happy na. So yun guys, pauwi na ako guys. So haggard. Ito yung mukha ng haggard. So yun. And 4 days off. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero papahinga, mag-aaral. Saka yun. And guys, thank you for watching my videos. So, lagi ko ni-remind guys, if life challenges you, always find a way to stay positive. And be positive guys. Tough times are just temporary and that these too shall pass. So Pinoy RNs, soar high. Kaya natin to. We've got this. So guys, for more nursing adventures and interesting stories, follow more.